Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Andito tayo ngayon sa Sport Arena, San Diego, California. Naputol yung video natin kahapon kasi tinawagan ako sa opisina kasi nung nakarang Webis daw mga kapatid, ako raw ang nakabangga nito. Kung nakikita nyo, nabangga ko raw ito nung nakarang Webis dito mismo sa delivering to. Ngayon ang tanong ko rito, kaya nag-request ako ng video mga kabrad kasi hindi ko to naramdaman kung ako nga nag-request ako ng video mga brad, pero yung pinakita nilang video napakalabo, hindi ko makita na yung trailer nag-hit lang. Saka nagtataka ako bakit yung video na pinakita sa akin, trailer lang ang pinakita, hindi pinakita yung tractor ko, hindi ko nakita na samantalang napakalaki ng CCTV dito mga brad. Pakikita ko sa inyo mamaya, napakalaki na 360 nila, aabot yan doon hanggang doon kung gusto nilang tiyan. Bakit hindi nasama yung tractor ko? Ngayon ang ano ko rin dito, ang question ko rito mga brad, bakit ito dito sa baba butas lang? Bakit ito sa baba na to wala man lang damage o tupi? Kung binangga ko yan, dapat tupi yan. Saka yung tama hindi palabas, dapat paloob. Yan lang ang question ko rin mga brad. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka sa tingin ko ginawa lang akong cover na ipakikita ko sa inyo mga brad kung gaano kalaki yung CCTV rito. Magsoswap din tuloy tayo rito, pero papakita ko muna sa inyo kung gaano kalaki yung CCTV. Yan mga brad, yung 360 rito. Ayan, ang laki niya mga brad. Bakit hindi nila ang question ko, bakit hindi nila isinama yung traktor ko at ako para sigurado ako na ako nga ang may gawa? Yan ang question ko dyan. Kaya nagdududa talaga ako bakit. Iba siguro ang nangyari, ang view ko rito mga brad. Kaya kung may yung kayong kung ano ang view nyo rito, pwede nyo pa-comment sa akin para may aral naman ako mapulot kung sakali. Kasi ang view ko rito hindi nila talaga alam totally kung sino at kung ano ang nangyari sa trailer ngayon. Matutrouble sila sa opisina kasi siyempre kung kayo ang kayong team ang naka-assign dito para mag-manage ng mga ganyang bagay, dapat alam nyo kung ano nangyayari. Pag hindi nyo pwedeng sabihin hindi nyo alam. Kaya siguro totoong hindi alam, ako siguro ang napili na, kasi ito lang first time ko sa kumpanyang to, pang-4 na taon. Sobra yata 4 na taon pag hindi ako nagkakamali na akong nagtatrabaho rito. Hindi pa to nangyari sa akin ni minsan. Pero lagi akong dinadala dito sa lugar na to. Pero dahil pinakaano to mga brad, ito lang ang pinaka worst na location. Dahil pag alas 10 ka na rito napunta, alas 10 daw kasi nangyari yun talagang busy na ang street na to. Marami dito mga brad, mga sakyan. Kaya medyo mahirap talaga ang papasok ng trailer dito. Kasi dito yung makikita natin dito sa kinukuha kong trailer right now, yung inaatrasan kong trailer, dyan ako kumukuha ng trailer at nilalagay ko yan, dala ko. Pag nakuha ko na to, ilalagay ko yan, nadala ko yan. Ngayon, sa laki ng CCTV na yan, bakit hindi nila isinama tong traktor ko para nakita ko kung ako talaga ang may gawa? Yun ang tanong ko. Pinakita sa akin yung request ko na CCTV, napakalabo mga brad. Medyo haging nga yung pagkakatras, pero hindi ko nakita nagkaroon ng contact. Hindi ko nakita sa CCTV kasi nung panoorin namin, kasi tinawag ko sa opisina, doon namin pinanood kasi ni-request ko
naka-video pa kami, pati yung mga in charge sa safety compliance. At hinihingi nga yung side ko kung ano nangyari. Dahil nga ganon. Kasi kung may fired sana ako dyan mga brad, kasi hindi ko ni-report. Paano kung hindi nire-report? Yung pag-atras ko hindi ko talaga naramdaman. Smooth ang pag-atras ko mga brad, hindi ko yun naramdaman. Kasi ang nangyari doon mga brad, yung trailer na yan na pinakita ko sa inyo sa picture na may butas, dito yun nakaparking mga brad. Dyan yun nakaparking. Dyan nasagi ko raw, natamaan ko raw. Pero ang tanong ko, bakit butas? Bakit palabas ang tama, ang damage? Dapat papasok. At dapat kahit paano may tupi yung ibaba ng butas. Tupi yan dapat. Kasi hindi naman matulis. Hindi naman barita yung likod ng trailer ko pantay din yan pag nabangga ka niyan, tupi yan dapat. Lang parang nakakaroon mo siyempre. Wala silang makita iba na siguro. Wala namang ibang CCTV dito mga brad, kundi yan ang laki niyan mga brad, parang bula. Kaya imposible. Hanggang doon yan sa kabila. Kita mo yan hanggang doon. Malaki ang kita niyan mga brad, kaya hindi nila pili. Bakit ang pinakita sa akin yung trailer lang na hindi ko makita kung anong number ng trailer, hindi ko nakita kung anong number ng truck. Kaya hindi ko alam kung anong ibig nilang sabihin. Kasi ganito ang ginagawa ko rito. Pag ako nagdi-deliver sa location nito mga brad, talagang ganito. Pinupull out ko to, ipapalit ko yung dala ko. Yan ang ano ko, gawain ko dito. Kaya nung ipinaliwanag, kasi ito yan, street dito mga brad, street yan pag yan pagka busy talaga itong street na to, busy talaga yan pag tanghali ka na mga brad, kasi mga nagsha-shopping sila dyan sa Target, yan busy yan, kaya medyo mahirap talaga rito umatras. Pero matagal na ako ginagawa ko yan dito, walang nangyayari kasi kalkulado ko na yan may siguro forklift sa ibang ang nakabutas. Hindi nila alam. 119-944-8684 119 Kaya dito, ang trabaho rito mga brad, pag nandito ka sa lugar na to, ito tinatawag na sport arena. Pag nandito ka sa lugar na to, kailangan dito relax ka lang. Huwag kang magkaroon ng pressure kahit marami sasakyan. Maatras tayo, paparking natin isang yan walang pressure dapat. Kaya masama ang loob ko ng mga sa akin ibinintang yan so totoo lang, hindi ko inaamin yan. Pero bagamat ganoon ano magagawa natin kawawa naman sila kung wala silang makitang maikukover sa gumawa niyan baka matanggal sila pare-parehas kasi may nangyayari na hindi nila nalalaman. Ibig sabihin hindi nila nagagawa ang gawain ang dapat ang tungkulin nila yan
subaybay ko nang nangyayari sa ano nila. Kaya siguro yung isa doon na dispatcher nakasimangot kasi labag siguro sa loob niya na gawan ako ng ganyang bagay. Kita mo yan mga brado, busy yan. Lalo na maya maya kung inabot pa tayo ng tanghali rito, talagang puno yan mga brad. Bigyan natin itong taong to dahil lagi itong nandito. Siguro ano yan, nabigyan ko. Kawawa naman eh. Baka day pa nag-aalmusal. Ganun lang ang ginagawa ko. Mag-a-atras muna ako all the way para kita ko yung nasa kanan ko. Napakasimple lang nito eh. Ayan o. Pagpasok nito, papasukin ko na yung mga brad. Ganyan o. Napakadali lang yan. Paano kung mabagkain yan? O yan. Ngayon, kasi pag nagkaroon ka ng uwang dyan mga brad, eh marami kang. Ngayon, adjustin ko na banda rito. Kasi yan, maraming lumulusot pa dyan mga brad o. Yan, dapat tagal ko nang ginagawa to rito eh. Yan, nagtataka ko. Yan o. Ang layo niya mga brad o. Kita mo o. Ang layo pa, paano mong masasagi yan? Layo yan. Kaya hindi ako ang nagdadrive nung nakasagi na yun. Pupunta ko dun sa kabila mga brad dahil mababaguhin natin yung trailer. Yan, tapos na, ilagay ko na. Ngayon, babalikan natin yung trailer na nanggaling dito. Yun ang dadalhin natin dun sa another location. Yun ang pakadali nung picture na i-deliver natin. Hahanapan na naman tayo ng ayan, isama na natin ngayon, isama na natin yung kabila. Yan, para malinis. Dapat sama na yan lagi pag kinukuhanan ko ng picture. Wala eh, kailangan pagka pupunta ko rito, lagi ko nang gagamitin itong video ko eh, camera ko, para hindi tayo na pagbibintangan brad. Wala siguro kang makita maganda lalaki na pwedeng i-cover din sa mga ganyan, kaya ako ang napili. Paano ang tulo natin brad? Pababago ko tong
isang number kasi mali yung number na nilagay nila. Pinabago ko yung mga isang number dahil kailangan nilang isa dyan mga brado, kasi pag dineliver natin yan baka hindi tanggapin dahil mali yung number. Yun lang yan mga brad. Alright mga brad, bibiyahe muna tayo. Balikan ko kayo pagdating ko sa Moreno Valley, dun sa second location, para i-swap ko na naman to. Babay na muna mga brad, balikan ko lang kayo mamaya. Dito tayo mga brad, pumasok sa wind station.
Dito na tayo.